Isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong kabahayan. Kasunod ang matinis na tili na parang galing sa isang horror movie. Hindi ito galing sa telebisyon. Galing ito sa loob ng sariling pamamahay ni Richard James. Kabababa lang niya ng kanyang sasakyan. Ramdam pa niya ang bigat ng maghapon sa kanyang balikat. Ang gusto lang niya ay katahimikan. Isang baso ng whiskey at ang kasiguruhan na maayos ang lahat. Pero sa halip na kapayapaan, ang sumalubong sa kanya ay isang babaeng tumatakbo palabas ng pinto. Ang uniforme nito ay punit sa laylayan at may mantsa ng spaghetti sauce sa buong likod. Si Nanny Faye, ang ikasampung yaya sa loob ng isang buwan. Ni hindi nito tinignan si Richard, basta na lang itong tumakbo palabas ng gate habang umiiyak. Bit-bit ang isang bag na hindi man lang naisara ng maayos. Napabuntong hininga si Richard. Hinilot niya ang kanyang sentido. Masakit ang ulo niya, pero mas masakit ang nararamdaman niya sa dibdib. Yung klase ng bigat na hindi kayang bilhin ng bilyon-bilyong piso niya para mawala. Ang pakiramdam na wala siyang kontrol. Siya ang CEO ng James Holdings. Kinatatakutan siya ng libu-libong empleyado. Kaya niyang magpatumba ng kumpanya sa isang pirma lang. Pero dito, sa loob ng malaking bahay na ito, siya ang talunan. Humakbang siya papasok sa pinto. Inihanda na niya ang sarili. Alam na niya ang mangyayari. Pero kahit anong paghahanda, masakit pa rin kapag nangyari na. Pagbukas niya ng pinto, isang timba ang bumulusok mula sa itaas ng hagdanan. Hindi siya nakaiwas. Ang malamig at malagkit na likido, pinaghalong pandikit at harina, ay bumuhos sa kanyang mamahaling Italian suit. Tumulo ito mula sa kanyang buhok, pababa sa kanyang mukha, hanggang sa kanyang makintab na sapatos. Narinig niya ang tawanan mula sa itaas. 4 na boses, masasaya, mapang-asar. Pinikit ni Richard ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang galit na gumagapang sa kanyang leeg, pero agad niya itong pinigilan. Hindi siya pwedeng magalit. Kasi kapag nagalit siya, baka may masabi siyang hindi na mababawi. Baka maging katulad siya ng nanay niya. Kinuha niya ang panyo sa kanyang bulsa at pinunasan ang kanyang mukha. Malagkit. Sobrang lagkit. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Tumingala lang siya sa hagdanan. Walang tao, pero alam niyang nakasilip ang 4 niyang anak, sina Lucas, Mateo, Gab, at ang bunsong si Toby. Pumasok siya sa kanyang library at isinara ang pinto ng marahan. Sobrang dahan-dahan na parang takot siyang mabasag ang natitirang bait niya. Kinuha niya ang telepono sa kanyang mesa. Tinawagan niya ang agency. Ang boses niya ay mababa, malamig, pero may diin na pwedeng magpayelo ng impyerno. Kailangan niya ng bagong yaya. Ngayon din, makalipas ang 2 oras, dumating si Susana Taylor. Nakaligo na si Richard at nakapagpalit ng damit. Pero ramdam pa rin niya ang lagkit sa kanyang balat. Nakaupo siya sa kanyang swivel chair, nakatalikod sa pinto, nakatingin sa labas ng bintana kung saan bumubuhos ang malakas na ulan. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Hindi siya lumingon. Sinabi niya agad ang mga patakaran. Walang pasikot-sikot. Ang sahod ay triple ng normal na rate. May sariling kwarto, may libreng pagkain. At kung tatagal ng 1 buwan, may bonus. Humarap siya para makita ang reaksyon ng aplikante. Inaasahan na niya ang kislap ng pera sa mga mata nito. O di kaya ay ang takot dahil sa mga kwentong kumakalat tungkol sa mga anak niya. Pero iba ang nakita niya. Nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng simpleng puting blusa at maong na pantalon. Luma na ang sapatos nito. Ang buhok ay nakatali ng maayos pero may ilang hibla na nakawala. Hindi ito mukhang professional nanny. Mukha itong tindera sa palengke na naligaw sa mansyon. Pero ang mga mata nito, hindi umiiwas, hindi natatakot. Nakatingin si Susana sa kanya, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang tao. Tinanong ni Richard kung alam ba nito ang pinapasok niya. Sinabi niya na ang mga anak niya ay hindi normal na bata. Sila ay mga halimaw na walang respeto, walang disiplina,
at walang pakialam kahit kanino. Inakala niyang aatras si Susana, pero ngumiti lang ito ng tipid. Isang ngingiti na parang may halong lungkot. Sinabi ni Susana na walang batang ipinanganak na halimaw. Natawa ng mapakla si Richard. Sinabi niya na hindi pa nito nakikilala ang mga anak niya. Ang huling yaya ay tumagal lang ng 4 na oras. Ang isa pa ay nagdemanda dahil sa trauma. Lumapit si Susana sa mesa ni Richard. Nakita nito ang picture frame na nakataob. Dahan-dahan itong itinayo ni Susana. Litrato ito ng 4 na batang lalaki, noong kompleto pa ang pamilya, noong nakangiti pa sila. Tinanong ni Susana kung kailan huling ngumiti ng ganito ang mga bata. Natigilan si Richard, parang may kung anong tumusok sa dibdib niya. Hindi niya masagot ang tanong, dahil hindi niya alam. O baka, ayaw niyang aminin na siya ang dahilan kung bakit nawala ang mga ngiting iyon. Binawi niya ang litrato at ibinalik ito sa pagkakataob. Tumayo si Richard at lumapit kay Susana. Ginamit niya ang kanyang height at presensya para takutin ito. Gusto niyang makita kung hanggang saan ang tapang ng babaeng ito. Binigyan niya ito ng babala. 1 linggo. Iyon lang ang ibibigay niya. Kapag may narinig siyang basag na gamit, kapag may narinig siyang sigawan habang nagtatrabaho siya, o kapag may nakita siyang kahit isang luha mula kay Susana, tanggal agad ito. Tumangulang si Susana. Sinabi nito na tatanggapin niya ang trabaho, hindi dahil sa pera, kundi dahil mukhang kailangan ng tulong ng bahay na ito. Nainis si Richard sa sagot na yon. Ayaw niya ng awa, lalo na mula sa isang katulad nito. Pero wala siyang choice. Wala nang ibang agency na gustong magpadala ng tao. Iniabot niya ang susi ng kwarto ng mga bata. Umakyat si Susana. Naiwan si Richard sa ibaba, sa may paanan ng hagdan. Nakatingala siya, hinihintay ang simula ng gulo. Kadalasan, pagpasok pa lang ng bagong yaya, magsisimula na ang initiation ng mga anak niya. Sigawan, batuhan ng laruan, insulto. Hinintay ni Richard ang tunog ng digmaan. Narinig niya ang mga yapak ni Susana sa hallway sa itaas. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kwarto ng mga bata. At pagkatapos, isang malakas na kalabog. Blag! Parang may mabigat na bagay na ibinato sa pinto. O baka pinto na isinara ng padabog. Napapikit si Richard. Heto na. Magsisimula na naman. Ilang minuto na lang, bababa na si Susana na umiiyak. Katulad ng iba. Nagbilang siya. 1, 2, 3. Pero lumipas ang 1 minuto, walang sumigaw. Lumipas ang 5 minuto, walang umiyak. Walang tumatakbong pababa. Tahimik. Sobrang tahimik. Ang tanging naririnig lang ni Richard ay ang pagpatak ng ulan sa labas at ang malakas na tibok ng sarili niyang puso. Kumunot ang noo niya. Ano ang nangyayari sa itaas? Anong ginawa ni Susana sa mga anak niya? O anong ginawa ng mga anak niya kay Susana? Humakbang siya paakyat ng hagdan. 1, 2, dahan-dahan. Ang katahimikan sa bahay na yon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang ingay. Dahil sa bahay ng mga James, ang katahimikan ay nangangahulugan lang ng 2 bagay. May masamang balak ang mga bata o may nangyaring hindi maganda. Nakarating siya sa tapat ng pinto. Nakasarado ito. Idinikit niya ang kanyang tenga sa pinto. Wala siyang marinig. Walang boses. Walang galaw. Hinawakan niya ang seradura. Malamig ang metal sa kanyang palad. Pinihit niya ito ng dahan-dahan at itinulak ang pinto. Ang nakita niya sa loob ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakita ni Susana ang pagbukas ng pinto. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ng bilyonaryong si Richard James. Nakatayo ito sa threshold. Suot pa rin ang damit na may mantsa ng pandikit at harina. Ang mga mata nito ay nanlalaki. Pabalik-balik ang tingin sa kanya at sa 4 na batang lalaki. Sa loob ng kwarto, hindi kaguluhan ang naabutan nito. Walang sigawan. Walang nagbabato ng laruan. Sa halip nakaupo si Susana sa sahig,
Sa gitna ng nagkalat na mga unan at kumot, hawak niya ang isang piraso ng karton na ginawa niyang telescope. Ang apat na halimaw, sina Lucas, Mateo, Gab at Toby, ay nakapalibot sa kanya. Hindi sila mukhang mga demonyo ngayon. Mukha silang mga batang sabik sa kwento. Tiningnan ni Susana si Richard. Binigyan niya ito ng isang tingin na nagsasabing, "Huwag kang gagawa ng ingay. Huwag mong sirain ang moment na ito." Mukhang naintindihan naman ng lalaki. Dahan-dahan itong isinara ang pinto at nawala sa paningin nila. Bumalik ang atensyon ni Susana sa mga bata. Huminga siya ng malalim. Alam niyang ito ang make or break na sandali. Kanina, pagpasok niya, muntik na siyang tamaan ng isang lumilipad na libro. Ang kalabog na narinig sa labas ay ang pagbagsak ng isang cabinet na itinulak ng mga bata para harangan sana siya. Pero imbes na magalit, pumalakpak siya. Sinabi niyang ang galing ng ginawa nilang kuta. At doon nagsimula ang laro. Itinuro niya ang nagkalat na mga laruan at damit sa sahig. Sinabi niya sa mga bata na hindi ito kalat. Ito ay dagat na puno ng pating. At ang mga laruan, iyon ang mga kayamanan na kailangang iligtas at ibalik sa treasure chest. Ang mga toy box nila. Sumakay naman ang mga bata. Uhaw na uhaw sila sa atensyon. Uhaw sila sa isang tao na makikipaglaro sa kanila sa halip na sigawan sila. Nagsimula silang magligpit. Si Lucas, ang panganay, ang nag-uutos sa mga kapatid niya na parang kapitan ng barko. Si Toby, ang bunso, ay tawa ng tawa habang pinupulot ang mga Lego. Pinanood sila ni Susana. Nanikip ang dibdib niya. Hindi ito mga batang masama. Ito ay mga batang galit at sa likod ng galit may matinding lungkot. Nakikita niya ito sa paraan ng pagtingin nila sa pinto kanina noong pumasok ang tatay nila. Takot. Takot sila sa sarili nilang ama. Pagkatapos ng laro at pagliligpit, oras na ng hapunan. Ito ang susunod na pagsubok. Bumaba sila sa dining area. Malinis na ang mga bata. Nakahilamos at nakapagpalit ng damit. Nandoon na si Richard, nakaupo sa kabisera. Nakabihis na rin ito ng malinis na damit pambahay, pero ang aura nito ay kasing tigas pa rin ang suot niyang relo. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig lang ay ang tunog ng kubyertos na tumatama sa plato. Ang mga bata ay nakayuko lang habang kumakain na wala ang sigla nila kanina sa kwarto. Parang may mabigat na ulap na bumalot sa kanila nung makita nila ang tatay nila. Hindi nakatiis si Susana. Tumikhim siya. Napatingin sa kanya si Richard. Matalim ang tingin. Binaliwala ito ni Susana. Tumingin siya kay Toby. Tinanong niya kung ano ang paboritong parte nito sa laro kanina. Nag-angat ng tingin ng bata. Saglit itong tumingin sa ama. Parang humihingi ng permiso. Bago sumagot sa mahinang boses, sinabi nitong gusto niya yung parteng tinalo nila, ang higanting pugita. Ngumiti si Susana. Tinanong naman niya si Lucas. Unti-unti, nabasag ang katahimikan. Nagkwento si Lucas tungkol sa treasure. Sumingit si Gab. Pati si Mateo na tahimik ay nakishare. Nagkaroon ng buhay sa mesa. May kaunting tawanan. Sa gilid ng kanyang mata, nakita ni Susana si Richard. Hindi ito kumakain. Nakahawak lang ito sa baso ng tubig. Nakatitig ito sa mga anak niya. Ang ekspresyon sa mukha nito ay hindi galit. Ito ay pagkagulat. Para bang na ngayon lang nito nakita ang mga anak niya na ganito. Para bang nanonood ito ng isang pelikula na hindi niya maintindihan ang lengguwahe. Nang matapos ang hapunan, mabilis na nagpaalam ang mga bata para umakyat. Ayaw nilang magtagal sa presensya ng ama nila. Naiwan sina Susana at Richard sa lamesa. Tumayo si Susana at nagsimulang magligpit ng mga plato. Hindi ito trabaho ng yaya. May ibang katulong para dito. Pero gusto niyang may gawin ang mga kamay niya para mabawasan ang kaba. Narinig niya ang boses ni Richard. Mababa. Seryoso. Tinanong siya nito kung anong ginawa niya sa mga bata. Kung anong magic ang gamit niya. Humarap si Susana.
Sinabi niya na wala siyang magic. Nakikinig lang siya. Tumayo si Richard. Aakmang aalis na ito papunta sa kanyang office. Ang kanyang sanktuaryo kung saan hindi siya pwedeng saktan ng emosyon. Pinigilan siya ni Susana. Tinawag niya ito. Sir, lumingon si Richard. Sinabi ni Susana na baka gusto nitong umakyat para mag-good night sa mga bata. Kumunot ang noo ni Richard. Umiling ito agad. Sinabi niyang may trabaho pa siya, na hindi niya ginagawa ang mga bagay na yon. Humakbang palapit si Susana. Alam niyang delikado ang ginagawa niya. Pwede siyang masisante ngayon din. Pero naalala niya ang takot sa mata ng mga bata kanina. Sinabi niya ng diretsahan. Hindi sundalo ang mga anak niyo, sir. Mga bata sila. Hindi nila kailangan ng commander. Kailangan nila ng tatay. Isang good night lang. Hindi naman siguro malulugi ang kumpanya niyo sa 2 minutong yon. Natigilan si Richard. Ang panga nito ay gumalaw. Parang nagngangalit ang nangipin. Ang mga mata nito ay nagliyab sa inis. Pero hindi siya sinigawan. Tinalikuran siya nito at naglakad palayo. Akala ni Susana ay tutuloy ito sa office, pero nakita niyang lumiko ito. Papunta sa hagdan. Napangiti ng kaunti si Susana. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa makaakyat. Umakyat din si Susana pagkaraan ng ilang minuto para siguraduhing nakahiga na ang mga bata. Nasa hallway siya nang makita niya si Richard. Nakatayo ito sa labas ng kwarto ng mga bata. Nakabukas ng kaunti ang pinto. Hindi ito pumasok. Nakatayo lang ito doon. Nakahawak sa hamba ng pinto. Nakikinig. Lalapit sana si Susana, pero napatigil siya nang marinig niya ang boses ni Toby mula sa loob. Ang boses ng bata ay malinaw sa katahimikan ng gabi. Tinanong nito ang mga kuya niya kung magtatagal ba si Nani Susana o kung aalis din ito agad. Sumagot si Lucas, ang panganay. Ang boses nito ay puno ng pait na hindi bagay sa edad niya. Sinabi ni Lucas na aalis din si Susana. Lahat naman daw ay umaalis, katulad ni Mommy, dahil walang may gustong magmahal sa kanila. Dahil mga halimaw daw sila, sabi ni Daddy. Nanlamig si Susana. Tumingin siya kay Richard. Nakita niya ang paghigpit ng hawak ni Richard sa hamba ng pinto. Namuti ang mga knuckles nito. Nakita niya ang pagbagsak ng balikat ng bilyonaryo. Sa sandaling iyon, hindi isang makapangyarihang CEO ang nakita ni Susana, kundi isang lalaking wasak na nakikinig sa mga anak niyang naniniwalang hindi sila kamahal-mahal. Humarap si Toby sa direksyon ng pinto, bagamat hindi nito kita ang mga nasa labas. Ang sumunod na tanong ng bata ay parang punyal na tumarak sa puso ni Susana, at alam niyang tumarak din ito sa puso ni Richard. Kuya Ya, kapag naging mabait ba tayo, babalik na si Mommy? Walang sumagot sa loob ng kwarto. Sa labas, nakita ni Susana na yumuko si Richard. Mabilis itong tumalikod at naglakad palayo. Papunta sa dilim ng kabilang dulo ng hallway. Naiwan si Susana na nakatayo habang ang tanong ni Toby ay paulit-ulit na umaaling-awngaw sa hangin. Alam niyang hindi niya pwedeng sagutin ang tanong na yon. Dahil ang sagot ay isang kasinungalingan na pilit itinatago ng bahay na ito. Dumating si Vanessa nang may dalang bagyo ng mamahaling pabango at tunog ng matutulis na takong sa marmol na sahig. Siya ang babaeng pinili ni Richard para maging ina ng kanyang mga anak. Maganda, matalino, galing sa maimpluwensyang pamilya. Sa papel, perpekto si Vanessa. Siya ang kulang na piyesa para mabuo ang imahe ng isang matagumpay at maayos na pamilya na gustong ipakita ni Richard sa mundo. Pero habang pinapanood ni Richard ang pagbeso nito sa kanya sa sala, hindi niya maramdaman ang init na dapat sanay naroon. Malamig ang pisngi nito. Formal. Parang nakikipag-meeting lang sa board of directors. Nilingon ni Vanessa ang 4 na batang nakahilera sa sofa. Nakabihis ng maayos ang mga ito, salamat kay Susana. Tahimik. Ngumiti si Vanessa, pero ang ngangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata.
Inilabas niya ang mga regalo. Para kay Lucas, isang libro tungkol sa etiquette. Para kay Mateo, isang set ng mga mamahaling panyo. Para kay Gab at Toby, mga damit na mukhang pangsimba na halatang hindi komportableng suotin. Tinanggap ng mga bata ang mga regalo nang walang kibo, walang tuwa, walang excitement. Napansin ni Richard ang pagdami ng kunot sa noo ni Vanessa. Ayaw nito nang hindi ina-appreciate. Sa sulok ng silid, nakatayo si Susana. Nakayuko lang ito. Pero nakikita ni Richard ang higpit ng hawak nito sa laylayan ng kanyang uniforme. Alam niyang gustong-gusto nitong yakapin ang mga bata na halatang naboboard at naiilang. Nagsimula ang hapunan. Ito ay isang dry run para sa engagement party nila sa susunod na buwan. Gusto ni Vanessa na maging perpekto ang lahat, pero sadyang hindi mapipigilan ang pagiging bata. Si Toby, ang bunso, ay hindi mapakali. Sinisipa-sipa nito ang ilalim ng mesa. Tinitigan ito ni Richard ng masama. Tumigil sandali ang bata, pero maya-maya ay nagsimula na naman. Kumuha si Vanessa ng isang piraso ng steak. Habang hinihiwa niya ito, nagsalita siya tungkol sa plano niyang ipadala ang mga bata sa summer camp, isang bootcamp, para sa disiplina. Pagkatapos ng kasal, natigilan si Richard. Hindi yon ang napag-usapan nila. Tumingin siya kay Susana. Nakita niyang nanlaki ang mata ng yaya. Biglang may kumalabog. Dahil sa likod ni Toby, nasagi ng siko nito ang isang baso ng juice. Tumapo ng kulay pulang likido sa puting tablecloth. At mas malala, tumalsik ito sa designer dress ni Vanessa. Tumigil ang mundo sa loob ng dining room. Dahan-dahang tumayo si Vanessa. Ang mukha nito ay namumula sa galit. Ang maskara ng pagiging perfect fiancé ay tuluyan ng nahulog. Napasigaw siya. Tinawag niyang walang modo ang bata. Tinawag niyang animal na hindi marunong kumain ng tama. Nagsimulang umiyak si Toby. Lalo lang nairita si Vanessa sa ingay. Sa isang iglap, habang nanonood si Richard na parang nasa slow motion ang lahat, nakita niyang itinaas ni Vanessa ang kanyang kamay. Akmang dadapo ang palad nito sa mukha ng kanyang bunsong anak. Akmang pipigilan sana ni Richard, pero naunahan siya. Isang kamay ang sumunggab sa pulso ni Vanessa sa ere. Si Susana, hindi alam ni Richard kung paano nakalapit agad ang yaya mula sa kabilang dulo ng kwarto. Pero nandoon ito, nakatayo sa pagitan ni Vanessa at ni Toby, hawak ng mahigpit ang kamay ng kanyang fiancé. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Hindi siya makapaniwala na hinawakan siya ng isang katulong. Binitawan ni Susana ang kamay ni Vanessa ng marahan, pero may diin ang bawat salitang binitiwan niya. Sinabi ni Susana na sa bahay na ito, hindi sila nananakit ng bata, na ang mantsa sa damit ay natatanggal, pero ang takot sa puso ng bata ay hindi. Natahimik ang buong kwarto. Napatingin si Richard kay Susana. Nakita niya ang tapang sa mga mata nito. Walang takot. Handa itong mawalan ng trabaho. Handa itong kalabanin ng sinuman. Para lang protektahan ang anak niyang si Toby. Ang anak na siya mismo. Ang ama ay madalas pabayaan. Pumalakpak ng mapakla si Vanessa. Humarap ito kay Richard. Ang boses ay nanginginig sa galit. Pinapili siya nito. Ang walang modong katulong na ito o siya. Sinabi ni Vanessa na kailangang umalis si Susana ngayon din. Tinignan ni Richard ang kanyang mga anak. Nakapulupot si Toby. Sa binti ni Susana, umiiyak. Sina Lucas, Mateo at Gab ay nakatayo sa likod ni Susana. Parang mga sundalong nagtatago sa likod ng kanilang general. At tinignan niya si Susana. Nakita niya ang isang babaeng hindi mayaman, hindi makapangyarihan, pero nagawang ibigay sa mga anak niya ang seguridad na hindi na ibigay ng pera niya. Huminga ng malalim si Richard. Lumapit siya kay Vanessa. Kumuha siya ng tseke mula sa kanyang bulsa, pumirma at iniabot ito. Sinabi niya kay Vanessa na bumili ng bagong damit at umuwi muna dahil pagod na ang mga bata. Namutla si Vanessa sa hiya at galit. Padabog itong umalis, iniwan ang tseke sa mesa. Nang makaalis na ang kotse ni Vanessa, humarap si Richard sa silid. Pinaakyat niya ang mga bata.
Agad naman silang sumunod, pero bago umalis si Toby, yumakap ito ng mahigpit kay Susana. Nang silang dalawa na lang ang natira sa dining room, naging mabigat ulit ang hangin. Lumapit si Richard kay Susana, hinawakan niya ito sa braso. Hindi mahigpit, pero sapat para maramdaman ang init ng balat nito. Hinila niya ito papasok sa kanyang private study at isinara ang pinto. Sumandal si Richard sa kanyang mesa, habang si Susana ay nakatayo sa gitna ng kwarto, nakayuko. Hinihintay ang sermon. Alam ni Susana na lumampas siya sa linya. Alam niyang pinahiya niya ang fiancé ng amo niya. Hinintay niyang sabihin ni Richard na, "You're fired." Pero iba ang narinig niya. Ang boses ni Richard ay mahina, pagod, at puno ng pagkalito. Tinanong niya si Susana, "Bakit mo ginawa yon? Bakit mo siya ipinagtanggol? Kahit alam mong si Toby ang may kasalanan? Kahit alam mong ako ang nagpapasweldo sa'yo at siya ang magiging asawa ko?" Nag-angat ng tingin si Susana. Nagkatitigan sila. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng lampara, nakita ni Richard na hindi lang tapang ang nasa mata ng dalaga. Mayroon doon pagmamahal na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Richard na ang pader na itinayo niya sa paligid ng puso niya ay nagsisimula ng magkaroon ng lamat. 1 linggo na ang nakalipas mula noong gabi ng engagement dinner. May nagbago sa bahay. Hindi malaki, pero ramdam ni Susana. Nabawasan ang sigawan. Mas madalas nang makita si Richard na umuuwi ng maaga para sumabay sa hapunan. Kahit tahimik lang ito at nakikinig habang nagkukwento si Susana tungkol sa ginawa ng mga bata sa school. Nasa kusina si Susana ngayon, naghihiwa ng mansanas para sa merienda. Masyado siyang nagmamadali. Ang isip niya ay lumilipad sa kung ano ang pwede pa niyang gawin para mapalapit ang loob ng mga bata sa ama nila. Aray! Nabitiwan niya ang kutsilyo. Dumaloy ang dugo mula sa kanyang hintuturo. Malalim ang hiwa. Dali-dali siyang pumunta sa lababo para hugasan ito, pero tuloy-tuloy ang pagtulo ng dugo. Biglang may humawak sa braso niya. Napatalon siya sa gulat. Si Richard. Kararating lang nito galing trabaho. Nakasabit sa braso ang coat at luwag na ang necktie. Hindi ito nagsalita. Hinila nito si Susana papunta sa island counter at pinaupo sa high chair. Kinuha ni Richard ang first aid kit sa cabinet. Alam na alam nito kung nasaan yon dahil sa dalas masugatan ng mga anak niya noon. Tahimik na ginamot ni Richard ang sugat niya. Tinitigan ni Susana ang mukha ng amo habang nakayuko ito. Seryoso ang mukha nito, kunot ang noo pero maingat ang bawat galaw ng mga daliri. Ramdam ni Susana ang init ng palad ni Richard. Ito ang mga kamay na pumipirma ng bilyong-pisong kontrata. Pero ngayon, dahan-dahan nitong nililinis ang maliit na hiwa sa daliri ng isang yaya. Napatingin si Susana sa mga mata ni Richard. Wala ang usual na lamig. Sa halip, may nakita siyang pag-aalala. Nang matapos balutin ang sugat, hindi agad binitawan ni Richard ang kamay niya. Saglit silang natahimik. Rinig lang ang ugong ng refrigerator at ang tibok ng puso ni Susana na tila nakikipagkarera sa bilis. Biglang bumitaw si Richard, tila napaso. Tumikhim ito at umatras. Ibinalik ang maskara ng isang striktong amo. Sinabi nito sa malamig na boses na mag-ingat sa susunod dahil mahirap maghanap ng bagong yaya. Pagkatapos ay mabilis itong lumabas ng kusina, naiwan si Susana na nakatulala sa kanyang bendadong daliri. Kinahaponan, habang nasa opisina si Richard at naglalaro ang mga bata sa garden, napagpasyahan ni Susana na linisin ang lumang library sa dulo ng hallway. Ito ang kwartong mahigpit na ipinagbabawal pasukin, pero inutusan siya ni Manang Fe, ang head ng housekeeping, na punasan ang alikabok sa labas nito. Pero dahil sa kuryosidad at dahil nakabukas ng kaunti ang pinto, pumasok si Susana. Amoy luma, amoy papel at alikabok. Nagsimula siyang magpunas ng mga estante. Sa ilalim ng isang malaking mahogany desk, napansin niya ang isang loose floorboard.
Parang hindi pantay ang pagkakabit. Dahil sa likas na pagiging mausisa, sinilip niya ito. May nakatagong maliit na lever sa ilalim ng mesa. Nang hilahin niya ito, bumukas ang isang sekretong drawer sa gilid ng mesa. Nanlaki ang mga mata ni Susana. Sa loob ng drawer, hindi pera o ginto ang nakita niya, kundi mga sulat, daan-daang sobre, nakatali ng ribon. Iba-iba ang kulay, pero iisa ang sulat kamay. Kinuha niya ang isang bundle. Ang petsa sa selyo ay galing lang sa nakaraang buwan. Binasa niya ang nakasulat sa likod ng sobre. Para sa aking panganay, Lucas. Kinuha niya ang isa pa. Para sa birthday ni Toby. Nanginginig ang mga kamay ni Susana. Binuksan niya ang isa. Labag man sa batas, kailangan niyang malaman. Ang laman ng sulat ay puno ng pagmamahal. Kwento ng isang inang nangungulila. Kwento ng isang inang nagpapagaling mula sa depresyon at nangangakong babalik kapag magaling na siya. Napahawak si Susana sa bibig niya para pigilan ang hikbi. Buhay ang nanay nila, nanay. At hindi sila nito kinalimutan. Ang alam ng mga bra, ang alam ng lahat, ay patay na ito. Iyon ang sinabi ni Richard. Isang malaking kasinungalingan ang bumabalot sa bahay na ito. Ang mga batang ito ay nangungulila sa ina na akala nila ay iniwan na sila sa hukay, habang ang totoo, ang mga sulat nito ay itinatago lang ng sarili nilang ama. Narinig niya ang boses ng mga bata sa laba. Papasok na sila mula sa garden. Nagdesisyon si Susana. Mabilis siyang kumuha ng isang sulat, ang pinakabago para kay Lucas. Ibinalik niya ang iba at isinara ang secret drawer. Lumabas siya ng library, ang puso ay parang sasabog sa kaba. Nakita niya si Lucas na paakyat ng hagdan, pawisan at mukhang malungkot na naman. Si Lucas ang pinakamagalit sa mundo. Siya ang may pinakamabigat na pasan dahil siya ang pinakamatanda. Tinawag niya ito, Lucas. Lumingon ng bata. Masungit. Ano? Lumapit si Susana. Lumingon-lingon siya sa paligid para siguraduhing walang ibang tao. Iniabot niya ang sulat. Kumunot ang noo ni Lucas. Ano to? Sinabi ni Susana na basahin niya. Kinuha ni Lucas ang sobre. Nakita niya ang sulat kamay. Nanlaki ang mga mata ng bata. Kilala niya ang sulat na yon. Hindi niya ito pwedeng makalimutan. Nanginginig na binuksan ni Lucas ang sobre. Binasa niya ang unang linya. To my dearest Lucas, miss na kita. Bumagsak ang luha sa mga mata ng bata. Napatingin ito kay Susana, puno ng pagkalito at pag-asa. Buhay siya? Buhay si Mami? Akmang sasagot si Susana. Akmang yayakapin niya ang bata para patahanin. Pero biglang may dumilim sa paligid nila. Isang anino ang tumakip sa kanila mula sa likuran. Dahan-dahang lumingon si Susana. Nakatayo sa tuktok ng hagdan si Richard. Nakatingin ito sa sulat na hawak ni Lucas. Pagkatapos, tumingin ito kay Susana. Ang mukha nito ay hindi na maipinta. Wala nang maskara, wala nang pader. Ang nakikita lang ni Susana ay purong galit. Isang galit na kayang sunugin ang buong mansyon. Anong ginawa mo? Bulong ni Richard. Pero sa tahimik na hallway, parang kulog ito. Sa buong buhay ni Richard James, sanay siyang kontrolado ang lahat. Ang presyo ng stock, ang mga empleyado, ang takbo ng negosyo. Pero sa sandaling yon, habang nakatayo sa tuktok ng hagdan at nakatingin sa kanyang panganay na anak at sa babaeng pinagkatiwalaan niya, naramdaman niyang gumuho ang mundo niya. Mabilis siyang bumaba ng hagdan. Ang bawat hakbang ay mabigat, parang dagundong ng kulog na nagbabadya sa labas. Hinablot niya ang sulat mula sa kamay ni Lucas. Napatingin sa kanya ang bata. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Pero sa unang pagkakataon, hindi takot ang nakita ni Richard, kundi galit. Purong galit. Sumigaw si Lucas. Buhay si Mami. Sinungaling ka.
Sabi mo patay na siya. Parang sinampal si Richard. Gusto niyang magpaliwanag. Gusto niyang sabihin na ginawa niya iyon para protektahan sila. Para hindi sila umasa sa isang taong baka hindi na bumalik. Tulad ng nangyari sa kanya noong bata siya. Pero walang boses na lumabas. Nanatili siyang tikom ang bibig, hawak ang ebidensya ng kanyang panloloko. Tumakbo si Lucas papasok sa kwarto at ibinalibag ang pinto. Naiwan silang dalawa ni Susana sa hallway. Ang dibdib ni Richard ay parang sasabog. Ang pinakaiingatan niyang sekreto, ang pundasyon ng kaligtasan ng pamilya niya, ay winasak ng babaeng ito. Tinitigan niya si Susana. Inasahan niyang makita ang pagsisisi. Inasahan niyang yuyuko ito at hihingi ng tawad. Pero nakataas ang noo ni Susana. Umiiyak ito, oo. Pero hindi ito umiiwas ng tingin. Hinawakan ni Richard ang braso ni Susana. Mahigpit, puno ng gigil. Hinila niya ito pababa, papasok sa kanyang library. Sa labas, nagsimula ng bumuhos ang malakas na ulan. Kumidlat ng matalim, kasabay ng malakas na kulog na yumanig sa bintana ng library. Binitawan niya si Susana sa gitna ng kwarto. Humarap siya, ang muka ay dila ng apoy sa galit. Tinanong niya kung sino si Susana sa akala nito, kung ano ang karapatan nitong pakialaman ang nakaraan ng pamilya niya. Sinumbatan niya ito ng pagtataksil. Binigyan niya ito ng trabaho, ng tiwala, at ganito ang isusukli nito. Sumagot si Susana. Ang boses nito ay nanginginig, pero matapang. Sinabi ni Susana na hindi proteksyon ang tawag sa pagsisinungaling, na may karapatan ng mga bata na malaman na mahal sila ng ina nila. Natawa ng mapakla si Richard. Mahal? Lumapit siya kay Susana. Sobrang lapit na naaamoy niya ang ulan at takot sa balat nito. Isinigaw niya ang katotohanan na matagal niyang kinikimkim, na ang pagmamahal na yon ay wawasak lang sa kanila kapag hindi na bumalik ang ina nila. Na mas mabuti pang isipin nilang patay na ito kaysa mabuhay sila sa paghihintay sa wala. Dahil iyon ang naranasan niya at ayaw niyang maranasan iyon ng mga anak niya. Natigilan si Susana. Nakita nito ang basag na pagkatao ni Richard sa likod ng galit. Hinawakan ni Susana ang mukha ni Richard. Ang dalawang kamay nito ay dumampi sa pisngi ng bilyonaryo. Natigilan si Richard. Ang init ng palad ni Susana ay parang kuryenteng dumaloy sa katawan niya. Sinabi ni Susana ng pabulong, hindi ikaw ang nanay mo, Richard. At hindi sila ikaw. Huwag mong ipasa sa kanila ang takot mo. Napapikit si Richard. Sa gitna ng bagyo sa labas at bagyo sa loob ng dibdib niya, naramdaman niya ang matinding pangangailangan. Ang babaeng ito, ang babaeng sumira sa ayos ng buhay niya. Siya rin ang kaisa-isang tao na nakakita sa kanya ng totoo. Kusa siyang napadilat at tinitigan ang mga labi ni Susana. Bumilis ang paghinga nilang dalawa. Ang galit ay humalo sa pagnanasa. Ang sakit ay humalo sa pangungulila. Yumuko si Richard. Ang mukha niya ay pulgada na lang ang layo sa mukha ni Susana. Handa na niyang tikman ang kapayapaan na inaalok nito. Handa na siyang sumuko. Isang malakas na kulog ang gumulat sa kanila. Namula ang ilaw. Brownout. Sa dilim, bumalik ang realidad kay Richard. Bumalik ang boses ng panganay niyang si Lucas. Sinungaling ka. Bumalik ang takot. Ang kontrol. Kung hahayaan niya si Susana, mawawalan siya ng kontrol. Magiging mahina siya. At kapag mahina siya, masasaktan siya. Agad siyang umatras. Tinabig niya ang kamay ni Susana na nasa mukha niya. Binuksan niya ang flashlight ng kanyang cellphone at itinutok ito sa mukha ni Susana. Ang liwanag ay masakit sa mata, nagmumukhang interogasyon. Nanigas ang panga ni Richard. Ang puso niya ay naging bato muli. Sinabi niya ang parusang alam niyang makakapagbalik ng kaayusan kahit na ito ang dudurog sa kanya. You're fired! Napaawang ang bibig ni Susana. Aakmang magsasalya ito. Pinutol siya agad ni Richard. Mag-impake ka na. Ngayon din, iahatid ka ng driver ko sa sakayan
Ayaw na kitang makita sa pamamahay na ito. Pero sir, ang mga bata, wala kang karapatan sa mga anak ko. Sigaw ni Richard na halos pumiyok sa galit. Umalis ka na bago ko pa ipatawag ang mga pulis dahil sa pagnanakaw ng pribadong sulat. Nakita niya ang pagbagsak ng balikat ni Susana. Ang liwanag sa mga mata nito ay namatay. Tumalikod si Susana at dahan-dahang lumabas ng library. Naiwan si Richard sa dilim. Hawak pa rin niya ang sulat sa kanyang kamay. Nilukot niya ito nang mahigpit hanggang sa madurog ang papel. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagbukas ng main door. Narinig niya ang tunog ng sasakyan na umalis sa driveway sa gitna ng malakas na ulan. Wala na si Susana. Nanalo siya. Naibalik na niya ang disiplina. Wala nang makikialam. Pero habang nakatayo siya doon, balot ng kadiliman at katahimikan, naramdaman ni Richard ang lamig na mas matindi pa kaysa noong iniwan siya ng sarili niyang ina. Napaluhod siya sa sahig. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, humagulgol ang bilyonaryo. Bumalik ang katahimikan sa mansyon ng mga James. Ito ang klase ng katahimikan na laging pinapangarap ni Richard noon. Walang sigawan, walang nagtatakbuhan, walang basag na gamit. Malinis ang sahig. Nakaayos ang mga unan sa sofa. Pero habang nakaupo siya sa hapagkainan, na-realize niyang may mali. Hindi ito kapayapaan. Ito ay katahimikan ng sementeryo. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Vanessa. Kakalipat lang nito kahapon. Agad nitong pinalitan ang mga kurtina, tinanggal ang mga makukulay na rug na nilagay ni Susana at ibinalik ang classy na beige at gray na interior. Nakangiti si Vanessa habang humihigop ng wine. Sinabi nito na sa wakas, maayos na ang lahat. Natama ang desisyon ni Richard na paalisin ang basurang iyon. Tiningnan ni Richard ang 4 na upuan sa pagitan nila. Bakante. 3 araw nang hindi bumababa ang mga bata. Nagkulong sila sa kanilang kwarto simula noong gabing umalis si Susana. Ang pagkain na dinadala ng ibang katulong sa pinto nila ay ibinabalik ng hindi ginagalaw. Ang sabi ni Vanessa, hayaan lang daw magutom. Susuko din daw ang mga iyon. Disiplina! Ang sabi niya. Pero hindi disiplina ang nararamdaman ni Richard, kundi takot. Tumayo siya. Hindi niya nagalaw ang kanyang pagkain. Sinabi niya kay Vanessa na nawalan siya ng gana. Umakyat siya sa taas. Ang bawat hakbang ay parang pag-akyat sa bundok ng pagsisisi. Napadaan siya sa guest room, ang kwartong tinuluyan ni Susana. Bukas ang pinto. Pumasok siya. Walang laman ng kwarto. Malinis. Walang bakas na may tumira doon. Pero nang suminghot siya, nandoon pa rin. Ang amoy ni Susana. Hindi mamahaling pabango, kundi amoy ng sabong panlaba. At ulan. Amoy ng tahanan. Nakita niya sa ibabaw ng side table ang isang bagay na naiwan. Isang hair clip. Simple, itim, lumana. Kinuha ito ni Richard. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa kanyang palad hanggang sa bumao ng metal sa balat niya. Biglang narinig niya ang kalabog mula sa kwarto ng mga bata. Hindi ito tunog ng laro. Tunog ito ng may bumagsak. Agad na tumakbo si Richard. Kinalampag niya ang pinto. Lucas? Mateo? Walang sumagot. Dahil sa kaba, kinuha niya ang master key sa bulsa niya at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang dilim. Nakasara ang mga kurtina. Nakita niya sina Lucas, Mateo at Gab na nakaupo sa sahig, nakapalibot sa kama ni Toby. Si Toby, ang bunso, ay namimilipit sa kama. Lumapit si Richard. Anong nangyari? Tumingin sa kanya si Lucas. Ang mga mata ng panganay ay lubog at may itim na bilog. Umalis ka na. Ayaw ka namin dito. Hindi pinansin ni Richard ang galit ng anak. Hinawakan niya ang noo ni Toby. Napasuong siya. Nag-iinit ang bata. Sobrang taas ng lagnat. Toby? Tawag niya. Dumilat si Toby, pero wala itong focus. Namumula ang mga pisngi nito
at tuyot ang labi. Nagsimula itong magsalita nang wala sa sarili. Deliryo. Mama, Mama Sue. Parang sinaksak ang puso ni Richard. Kahit sa lagnat, hindi siya ang hinahanap ng anak niya. Binuhat niya agad si Toby. Sumigaw siya. Tinawag niya ang mga katulong. Tumawag kayo ng doktor. Ngayon na. Dumating si Vanessa sa pinto. Hawak pa rin ang wine glass. Nakita nito ang kaguluhan. Sa halip na tumulong, sumandal ito sa hamba ng pinto at nagtakip ng ilong. Sinabi ni Vanessa na huwag ilabas ang bata kung may sakit, baka mahawa ang iba. Ang ingay daw. Sa unang pagkakataon, tiningnan ni Richard si Vanessa at nakita niya kung sino talaga ito. Isang magandang estatwa na walang puso. Binaliwala niya ito. Inihihiga niya si Toby sa kanyang sariling kama sa master bedroom at pinalibutan ng malamig na bimpo. Dumating ang family doctor makalipas ang ilang minuto. Habang hinihintay ang diagnosis, nakaupo si Richard sa tabi ng kama. Hawak ang maliit na kamay ni Toby. Sina Lucas, Mateo at Gab ay nakatayo sa sulok. Binabantayan ang kapatid nila at binabantayan ang ama nila na parang isang kaaway. Nagmulat ulit ng mata si Toby. Medyo humupa na ang panginginig nito dahil sa gamot, pero mataas pa rin ang lagnat. Tumingin ito kay Richard. Umasa si Richard. Umasa siyang sasabihin ng anak niya na, Daddy, nandito ka. Hinawakan ni Toby ang kamay niya. Mahina ang pisil. Ang boses ng bata ay paos, halos pabulong, pero malinaw ang bawat salita. Bakit mo siya pinaalis, Daddy? Hindi nakasagot si Richard. Natatakot ka ba? Tanong ng musmos na bata. Yumuko si Richard. Toby, kailangan mong magpahinga. Duwag ka, Daddy. Bulong ni Toby bago ito muling pumikit dahil sa pagod. Natatakot ka, kaya itinapon mo yung nagmamahal sa amin. Duwag ka. Binitawan ni Toby ang kamay niya. Nanigas si Richard sa kanyang kinauupuan. Ang salitang duwag ay paulit-ulit na umikot sa utak niya. Mas malakas pa sa anumang sigaw. Duwag. Tama ang anak niya. Hindi siya nagalit kay Susana dahil sa sulat. Nagalit siya dahil natakot siya. Natakot siyang sumaya. Natakot siyang magmahal ulit at maiwan ulit. Tumingin siya sa bintana. Malakas pa rin ang ulan. Saan nagpunta si Susana? May matutuluyan ba ito? Tumayo si Richard. Ang desisyong nabuo sa isip niya ay hindi galing sa utak ng isang CEO, kundi galing sa puso ng isang ama. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Lalabas siya. Hahanapin niya si Susana. Kahit saang lupalop pa ito nagpunta, basang-basa na si Susana. Nakatayo siya sa labas ng mataas na bakal na gate ng mansyon ng mga James. Kanina pa siya dito. Nagtatago sa dilim, nilalamig at nanginginig sa ilalim ng malakas na ulan. Wala siyang payong. Ang tanging pananggalang niya ay ang manipis na jacket na suot niya. Alam niyang bawal na siya dito. Alam niyang kapag nakita siya ni Richard, baka ipadampot siya sa pulis. Pero hindi mapakali ang puso niya. Nabalitaan niya mula sa isang kaibigang katulong na may sakit si Toby. Mataas daw ang lagnat at hinahanap siya. Hinugot niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na garapon. Laman nito ay Vaporub na hinaluan niya ng eucalyptus oil, ang paboritong pampaginhawa ni Toby kapag barado ang ilong nito. Lumapit siya sa guardhouse. Kumatok siya sa salamin. Dungaw si Mang Berting ang matandang guard. Nanlaki ang mata nito nang makita siya. Binuksan nito ng kaunti ang bintana. Nagmakaawa si Susana. Mang Berting, pakiusap po. Pakibigay lang po ito kay Toby para sa ubo niya. Huwag niyo na pong sabihin na galing sa akin. Basta makarating lang sa bata. Nakita niya ang awa sa mata ng matanda. Kinuha nito ang garapon na nakabalot sa plastik. Tumingin si Susana sa bintana sa ikalawang palapag. Ang kwarto ni Toby. Madilim, pero may kaunting ilaw. Gusto niyang umakyat. Gusto niyang yakapin ang bata at sabihing nandito lang si Nanay Susana. Pero alam niyang hindi pwede. Tumalikod siya
at nagsimulang maglakad palayo, pabalik sa sakayan ng jeep habang humahalo ang luha niya sa patak ng ulan. Sa loob ng mansyon, pababa na sana si Richard ng hagdan. Kakatapos lang niyang painumin ng gamot si Toby. Nakatulog na ang bata, pero mahigpit pa rin ang hawak nito sa daliri niya bago ito bumitaw. Ang isip ni Richard ay gulo-gulo, duwag. Iyon ang tawag sa kanya ng anak niya. Papunta siya sa kusina para kumuha ng tubig nang marinig niya ang boses ni Vanessa mula sa living room. Nakatalikod si Vanessa, nakaupo sa sofa at may kausap sa cellphone. Kampante ito. Nakataas ang paa sa center table habang umiinom ng wine. Huminto si Richard. Hindi siya gumawa ng ingay. Narinig niya ang tawa ni Vanessa, yung tawang matinis at mapang-uyam. Oo, girl. Konting tiis na lang, sabi ni Vanessa sa kausap. Pagkatapos ng honeymoon sa Paris, diretso na sila sa Switzerland. Kumunot ang noo ni Richard. Switzerland? Nagpatuloy si Vanessa. Boarding school. Yung malayo. Yung bawal ang bisita. Sabi ko kay Richard, summer camp lang. Pero kapag nandoon na sila, bahala na sila. I won't be a babysitter to 4 demons. Gusto ko, pagbalik namin dito, malinis na ang bahay. Tayong dalawa lang. Nanigas si Richard. Ang dugo niya ay umakyat sa kanyang ulo. Ang tibok ng puso niya ay parang tambol ng digmaan. Ito pala ang plano. Ang babaeng papakasalan niya. Ang babaeng akala niya ay magiging disiplina na kailangan ng pamilya niya. Siya pala ang magtatapon sa mga anak niya. Isang hakbang, 2 hakbang. Naramdaman ni Vanessa ang presensya sa likod niya. Lumingon siya. Ang ngiti sa labi niya ay agad na napalitan ng takot nang makita niya ang mukha ni Richard. Hindi sumisigaw si Richard. Walang emosyon ang mukha nito, pero ang mga mata nito, parang mga mata ng isang papatay. Hon, nauutal na sabi ni Vanessa. Binaba nito ang cellphone. Kanina ka pa dyan. Naglakad si Richard palapit. Dahan-dahan. Switzerland? Tanong ni Richard. Ang boses niya ay halos pabulong pero mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Tumayo si Vanessa. Namumutla. Richard, let me explain. Para sa kanila yon. Best school yon. One-way ticket? Dugtong ni Richard. Para mawala na ang mga demonyo sa buhay mo? Sinubukan ni Vanessa na hawakan ang braso niya. Honey, stressed ka lang. Tinabig ni Richard ang kamay nito. Malakas. Ang tunog ng sampal sa hangin ay umalingaw-ngaw sa sala. Lumayas ka, sabi ni Richard. What? Lumayas ka sa pamamahay ko. Ngayon din. Nanlaki ang mata ni Vanessa. Hindi mo pwedeng gawin to. Ikakasal na tayo. Nakaplano na ang lahat. Ang media, ang sponsors. Lumapit si Richard. Sobrang lapit na napaatras si Vanessa hanggang sa matumba ito sa sofa. Wala akong pakialam sa kasal, mariing sabi ni Richard. Ang kailangan ko ay nanay para sa mga anak ko. Hindi isang halimaw na nakadamit ng designer dress. Tinuro niya ang pinto. Get out. Bago ko makalimutan na hindi ako nananakit ng babae. Dali-daling kinuha ni Vanessa ang bag niya. Umiiyak ito. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi sa hiya at takot. Tumakbo ito palabas ng pinto. Sumisigaw ng mga sumpa at banta. Nasisirain niya ang pangalan ni Richard. Padabog na isinara ni Richard ang pinto sa likod nito. Katahimikan. Pero sa pagkakataong ito, gumaan ang pakiramdam niya. Parang may nabunot na tinik sa dibdib niya. Tumunog ang intercom mula sa guardhouse. Pinindot ito ni Richard. Ano yon? Boses ni Mang Berting. Sir, may iniwan po dito si Ma'am Susana. Gamot daw po para kay Sir Toby. Natigilan si Richard. Si Susana, nandyan siya? Opo, sir. Kakaalis lang po. Basang-basa nga po sa ulan eh. Hindi na tinapos ni Richard ang pakikinig. Kakaalis lang. Baka maabutan pa niya. Kinuha niya ang susi ng kotse sa mesa. Hindi na siya nagpalit ng damit.
Nakatsinelas lang siya at pambahay. Tumakbo siya palabas ng mansyon. Binuksan niya ang pinto ng kanyang sports car. Binuhay niya ang makina. Ang tunog ng sasakyan ay humalo sa tunog ng kulog. Bumuhos ang ulan sa windshield, pero malinaw ang direksyon ni Richard. Hahabulin niya ang kaisa-isang babaeng nagturo sa kanya kung paano maging matapang. Pinaharurot niya ang sasakyan palabas ng gate, papunta sa madilim na kalsada, determinadong hindi na muling maging duwag. Halos hindi makita ni Richard ang daan. Ang wiper ng kanyang sasakyan ay gumagalaw ng mabilis, pero tila hindi nito kaya ang lakas ng ulan na humahampas sa windshield. O baka dahil ito, sa luhang kanina pa namumuo sa kanyang mga mata. Mahigpit ang hawak niya sa manibela. Namumuti ang kanyang mga knuckles. Ang bawat minutong lumilipas ay parang oras. Saan nagpunta si Susana? Nakasakay na ba ito? May masisilungan ba ito? Binabaybay niya ang madilim na kalsada palabas ng subdivision. Wala masyadong ilaw ang poste. Sa di kalayuan, sa isang sira-sirang waiting shed sa gilid ng kalsada, may naaninag siyang isang figura. Nakasiksik ito sa sulok, yakap ang sarili, sinusubukang umiwas sa talsik ng ulan. Napapreno ng malakas si Richard. Tumili ang gulong ng kanyang sports car sa basang aspalto. Hindi pa man humihinto ng tuluyan ang sasakyan, binuksan na niya ang pinto at tumalon palabas. Ang malamig na ulan ay agad na bumalot sa kanya. Ang kanyang tsinelas ay sumadsad sa putik. Ang kanyang pambahay na damit ay basang-basa sa loob ng ilang segundo. Pero tumakbo siya. Tumakbo siya papunta sa waiting shed na parang yun ang nag-iisang tuyong lugar sa mundo. "Susana!" sigaw niya. Nag-angat ng tingin ang babae. Nanlaki ang mga mata nito. Nanginginig ito sa lamig. Basa ang buhok at maputla ang labi. Nang makita nito si Richard, akmang tatakbo ito palayo. Takot. Agad na hinawakan ni Richard ang braso nito. "Susana, sandali. Huwag kang umalis." Pumigla si Susana. "Bitawan niyo ako, sir. Ano bang kailangan niyo? Hindi pa ba sapat na pinalayas niyo ako? Gusto niyo pa ba akong ipapulis?" "Hindi! Hindi!" Hinihingal si Richard. Ang ulan ay tumutulos sa mukha niya, humahalo sa kanyang mga luha. "Nandito ako para sunduin ka." Tumigil sa pagpupumiglas si Susana. Tinitigan siya nito nang may pagdududa. "Bumalik na kayo sa mansyon niyo, sir," sabi ni Susana sa mahinang boses, nanginginig ang panga sa lamig. "Hindi ako bagay doon. Sabi niyo nga, isa lang akong pakialamerang yaya." "Mali ako," mabilis na sagot ni Richard. "Mali ako, Susana." Napatahimik si Susana. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang aminin ng bilyonaryo na nagkamali ito. Lumuhod si Richard, doon mismo sa maputik na semento ng waiting shed, sa harap ng babaeng walang-wala. Lumuhod ang isang Richard James. Hindi niya ininda ang dumi. Hindi niya ininda ang lamig. Tumingala siya kay Susana. "Tama si Toby?" Garalgal na sabi ni Richard. "Duwag ako. Natakot ako nung makita kitang kasama sila. Nung makita kong napapasaya mo sila, natakot ako na baka mawala ka rin." Napakurap si Susana. Isang butil ng luha ang tumakas sa mata nito. Nagpatuloy si Richard. "Sa buong buhay ko, akala ko ang pagkontrol ang solusyon para hindi masaktan. Akala ko kung itatago ko ang totoo, mapoprotektahan ko sila. Pero sinisira ko lang pala sila. Sinisira ko ang sarili kong pamilya." Hinawakan ni Richard ang kamay ni Susana. Malamig ito, pero mahigpit niyang kinapitan. "Hindi ko kailangan ng yaya, Susana. Ang daming pwedeng maging yaya. Pero kailangan kita. Kailangan ka ng mga anak ko. At..." Huminto siya sandali. Lumunok ng laway at tinignan si Susana ng diretso sa mata. "At kailangan kita dahil ikaw lang ang may tapang na sabihin sa akin kung sino talaga ako. Ikaw lang ang nagparamdam sa bahay na yon na pwede pa palang maging tahanan." Napahagulgol si Susana. Tinakpan niya ang kanyang bibig. Dahan-dahan siyang yumuko at hinawakan ang mukha ni Richard.
Tumayo ka dyan, Richard. Bulong ni Susana. Nagkakasakit ka na. Tumayo si Richard. Mas matangkad siya, pero pakiramdam niya ay maliit siya sa harap ng kabutihan ni Susana. Sumama ka na sa akin, pakiusap ni Richard. Please, umuwi na tayo. Umiling si Susana ng marahan. Binitawan niya ang kamay ni Richard. Hindi, Richard, sabi nito. Nanlaki ang mata ni Richard. Bakit? Mahal kita, Susana. Alam kong nararamdaman mo rin yun. Mahal din kita, sagot ni Susana nang walang pag-aalinlangan. Pero mahal ko rin ang mga anak mo. At hindi ako babalik sa bahay na yon kung puno pa rin ito ng kasinungalingan. Natahimik si Richard. Ang ingay lang ng ulan ang naririnig. Tinitigan siya ni Susana. Ang tingin nito ay puno ng pagmamahal, pero matigas at may paninindigan. Kung gusto mong bumalik ako, ayusin mo muna ang nasira, sabi ni Susana. Ibigay mo sa kanila ang karapatan nilang malaman ang totoo. Ibigay mo sa kanila ang mga sulat ng nanay nila. Pero, nag-alangan si Richard. Paano kung hanapin nila ang mami nila? Paano kung masaktan sila na wala ito dito? E di damayan mo sila, sagot ni Susana. Maging ama ka. Huwag kang maging boss. Iyon ang kailangan nila. Humakbang palayo si Susana ng kaunti. Patunayan mo sa akin na kaya mong maging matapang para sa kanila, Richard. Kapag nagawa mo na yon, saka mo ako balikan. Dumating ang isang pampasaherong jeepney. Pumara ito sa tapat ng shed. Sumakay si Susana. Hindi siya pinigilan ni Richard. Alam niyang tama ito. Hindi sapat ang sorry. Kailangan ng gawa. Pinanood ni Richard ang paglayo ng jeepney sa gitna ng ulan. Naiwan siyang nakatayo doon, basang-basa. Pero may apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib. Alam na niya ang gagawin. At sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Basang-basa, puno ng putik at nanginginig sa lamig. Ganito ang itsura ni Richard James nang pumasok siya sa kanyang mansyon. Nagulat ang mga katulong nang makita siya. Ito ang bilyonaryong laging malinis, laging perpekto. Pero ngayon, nag-iwan siya ng bakas ng putik sa mamahaling carpet sa sala. Hindi niya pinansin ang mga tingin nila. Dumiretso siya sa kanyang library. Hindi na siya nag-abala pang hanapin ang susi ng secret drawer. Kumuha siya ng isang heavy metal paperweight at pinuwersa ang lock ng drawer. Crack! Bumukas ang kahoy. Tumambad sa kanya ang daan-daang sulat. Ang mga sulat na naging simbolo ng kanyang takot at pagiging makasarili. Kinuha niya ang lahat ng ito. Niyakap niya ang tumpok ng mga sobre sa kanyang dibdib na parang ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Umakyat siya sa hagdan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ito na. Ito ang pinakamahirap na presentation na gagawin niya sa buong buhay niya. Hindi sa harap ng investors, kundi sa harap ng 4 na batang lalaki na napabayaan niya. Nakarating siya sa kwarto ng mga bata. Nakabukas ng kaunti ang pinto. Pumasok siya. Nakita niyang gising pa silang lahat. Si Toby ay nakahiga. Medyo maaliwalas na ang mukha, pero matamlay pa rin. Sina Lucas, Mateo, at Gab ay nakapalibot sa kapatid nila. Nang makita nila si Richard, agad na tumayo si Lucas. Humarang ito sa harap ng mga kapatid niya. Ang tingin nito ay puno ng depensa. Umalis ka na, sabi ni Lucas. Wala kaming kailangan sa'yo. Hindi sumagot si Richard. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig. Ibinaba niya ang tumpok ng mga sulat sa carpet sa pagitan niya at ng kanyang mga anak. Kumunot ang noo ni Lucas. Tumingin ito sa mga sulat tapos sa ama. Ano yan? Tanong ni Mateo. Huminga ng malalim si Richard. Ang boses niya ay basag. Mga sulat. Simula niya. Galing sa mommy niyo. Nanlaki ang mga mata ng 4 na bata. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng kwarto. Buhay siya. Patuloy ni Richard. Habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Buhay ang mommy niyo.
At hindi niya kayo kinalimutan. Kahit isang araw, hindi niya kayo kinalimutan. Kinuha ni Richard ang isang sobre at iniabot kay Lucas. Tuwing birthday niyo, sumusulat siya. Tuwing Pasko, tuwing may nare-receive siyang balita galing sa akin. Nanginginig ang kamay ni Lucas nang abutin ng sulat. Bakit? Tanong ni Lucas. Ang boses ay humahagulgol na. Bakit mo itinago? Bakit mo sinabing patay na siya? Yumuko si Richard. Ibinaba niya ang kanyang ulo hanggang sa dumikit ang noo niya sa sahig. Isang posisyon ng lubos na pagsuko. Dahil duwag ako, aminin ni Richard. Natakot ako na kapag nalaman niyong buhay siya, iiwan niyo ako. Natakot ako na mas mahalin niyo siya kaysa sa akin. Natakot ako na maramdaman niyo yung sakit na naramdaman ko noong bata ako. Umiiyak na si Richard. Wala na ang ego. Wala na ang pride. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo si Daddy. Hindi ko kayo pinalaki para maging matapang. Ginawa ko kayong malungkot para lang hindi ako mag-isa. Katahimikan. Ang tanging naririnig lang ay ang paghikbi ni Richard at ang tunog ng pagbubukas ng mga sobre. Nagsimulang magbasa ang mga bata. Binasa nila ang mga salitang matagal nilang inasam. Anak, mahal kita. Anak, miss na kita. Naramdaman ni Richard ang maliliit na braso na yumakap sa kanya. Si Toby. Bumangon ito sa kama at yumakap sa leeg ni Richard. Daddy? Sumunod si Gab, tapos si Mateo. At sa huli, naramdaman niya ang kamay ni Lucas sa balikat niya. Ang panganay na puno ng galit, ngayon ay umiiyak na rin. Nagyakapan silang 5 sa sahig. Ang pader na naghihiwalay sa kanila sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng gumuho dahil sa katotohanan. Sa gitna ng kanilang pag-iyak, narinig ni Richard ang isang mahinang tapak sa pinto. Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo doon si Susana. Bumalik ito. Hindi nito natiis na iwan si Toby. Sumunod ito. Marahil ay nag-alala o marahil ay umaasa. Basa rin ang damit nito. Magulo ang buhok. Pero para kay Richard, ito ang pinakamagandang tanawin na nakita niya. Nakita ni Susana ang mag-aama sa sahig. Nakita niya ang mga nagkalat na sulat. Ngumiti si Susana. Isang ngiti na puno ng luha at pagmamalaki. Nani Susana, sigaw ni Toby. Kumalas ang mga bata kay Richard at tumakbo papunta kay Susana. Sinalubong sila nito ng mahigpit na yakap. Dahan-dahang tumayo si Richard. Pinanood niya ang eksena. Ito ang pamilyang pinangarap niya. Magulo, maingay, iyakan ng iyakan, pero totoo. Lumapit siya kay Susana at sa mga bata. Tumayo si Susana. Nagkatitigan sila. Ginawa ko na, sabi ni Richard. Sinabi ko na ang totoo. Tumango si Susana. Alam ko. Narinig ko. Hinawakan ni Richard ang kamay ni Susana. Sa harap ng kanyang 4 na anak, sa loob ng kwartong dati ay puno ng lungkot. Nagdesisyon si Richard. Lumuhod siya ulit. Pero sa pagkakataong ito, hindi para humingi ng tawad, kundi para humingi ng pag-asa. Susana, sabi ni Richard. Nanlaki ang mata ni Susana. Sir, anong ginagawa niyo? Richard, tawagin mo akong Richard. Tumingin si Richard sa mga anak niya, tila humihingi ng permiso. Tumango si Lucas habang nakangiti. Ibinalik ni Richard ang tingin kay Susana. Hindi ko kailangan ng yaya, Susana. Ang kailangan ko ay ilaw. Ang kailangan ko ay ang babaeng nagturo sa akin na ang tapang ay wala sa pagkontrol, kundi sa pagmamahal. Kinuha niya ang nanginginig na kamay ng dalaga. Wala akong singsing na mo ngayon. Ang meron lang ako ay ang magulo kong buhay at ang 4 na batang pasaway, pero mapagmahal. Huminga siya ng malalim. Susana Taylor, pwede bang dito ka na lang? Hindi para magtrabaho, kundi para maging ilaw ng tahanan na ito? Will you marry me? Napatakip ng bibig si Susana. Yes! Sigaw ni Toby bago pa makasagot si Susana. Yes daw, sabi niya. Nagtawanan sina Lucas at Gab. Tumulo ang luha ni Susana
habang tumatango. Oo, Richard. Oo. Tumayo si Richard at niyakap si Susana. Mahigpit, puno ng pasasalamat. At sa sandaling iyon, sa gitna ng mga nagkalat na sulat at basang mga damit, nabuo ang isang pamilya. Hindi dahil sa dugo, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagpili na magmahal at magpatawad. Hindi ito ang kasal na inaasahan ng karamihan para sa isang bilyonaryong katulad ni Richard James. Walang media, walang red carpet, walang helicopter na nagpaulan ng bulaklak. Ang meron lang ay ang malawak na garden sa likod ng mansyon, mga silyang gawa sa kahoy, at mga puting rosas na pinitas lang ni na Lucas at Mateo kaninang umaga mula sa hardin. Nakatayo si Susana sa dulo ng aisle. Suot niya ay isang simpleng puting bestida. Hindi ito designer gown, pero para sa kanya, ito ang pinakamagandang damit na naisuot niya. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay amoy damo at bagong simula. Tumingin siya sa altar. Nandoon si Richard. Ibang-iba na ang itsura nito kumpara noong una silang magkita. Wala na ang kunot sa noo. Wala na ang bigat sa balikat. Nakasuot ito ng light linen suit, hindi ang striktong itim na jas na lagi nitong suot noon. At nang magtama ang paningin nila, nakita ni Susana ang isang bagay na akala niya ay hindi niya makikita sa mga mata ng lalaking ito. Kapayapaan. Nagsimulang tumugtog ang musika, hindi orkestra, kundi isang gitara lang na tinutugtog ng isang kaibigan. Naglakad si Susana. Sa gilid, nakahilera ang kanyang mga bodyguard, ang 4 na batang lalaki. Si Lucas, ang panganay, ay nakangiti ng totoo. Hawak nito ang singsing. Si Mateo at Gab ay nagbubulungan at nagtatawanan dahil baligtad ang necktie ni Gab. At si Toby ay tumatakbo-takbo sa paligid, hinahabol ang isang paru-paro habang hinihila pataas ang kanyang suspenders. Dati, sisigawan na sila ni Richard. Dati, magiging disaster ito. Pero ngayon, natawa lang si Richard. Kinawayan pa nito si Toby para bumalik sa pwesto. Nakarating si Susana sa harap ni Richard. Hinawakan ni Richard ang kamay niya. Mainit. Sigurado. Nagsimula ang seremonya. Simple lang. Walang mahahabang litanya. Nang dumating ang oras ng palitan ng mga panata, tumikhim si Richard. Kinuha nito ang microphone, pero ibinaba rin ito agad. Gusto niyang marinig siya ng lahat ng walang gamit na makina. Tinitigan niya si Susana. Susana, panimula ni Richard. Ang boses niya ay basag dahil sa emosyon. Sa loob ng mahabang panahon, akala ko ang isang tahanan ay dapat parang museo. Tahimik, malinis, walang basag. Akala ko, kapag naging perpekto ang lahat, hindi na kami masasaktan. Pinisil niya ang kamay ni Susana. Pero dumating ka at dinala mo ang bagyo, ang ingay at ang katotohanan. Tinuruan mo ako na ang tunay na pagmamahal ay hindi ang pag-iwas sa sakit, kundi ang pananatili sa tabi ng isa't isa kapag masakit na. Napaluha si Susana. Nakita niyang nagpupunas din ng mata si Lucas sa gilid. Pangako ko sa'yo at sa mga anak natin, pagpapatuloy ni Richard, sabay lingon sa 4 na bata, na hindi na muling magiging tahimik ang bahay na ito. Hahayaan nating maging magulo basta't magkakasama tayo. Salamat sa pagpulot sa mga piraso ko. Salamat sa pagiging ilaw namin. I love you, Susana. I love you, Richard. Sagot ni Susana. Nang sabihin ng pari na, you may kiss the bride, hindi pa man nakakalapit si Richard ay sumigaw na si Toby. Yak! Kiss sila! Nagtawanan ang lahat ng bisita. Sa gitna ng tawanan, hinalikan ni Richard si Susana. Isang halik na puno ng pasasalamat. Isang halik na nagsara sa lahat ng sugat ng kahapon. Pagkatapos ng seremonya, oras na ng picture taking, tinatawag ng photographer ang buong pamilya. Okay, James family, dito po tayo sa gitna. Lumapit si Susana at Richard. Sumiksik sa kanila ang 4 na bata. Okay, 1, 2, 3, smile.
Pero bago pumitik ang kamera, kiniliti ni Toby si Richard sa tagiliran. Napatalon si Richard at napatawa ng malakas. Nag-appear sina Lucas at Gab. Napahawak si Susana sa tiyan niya kakatawa. Si Mateo ay napapikit. Click. Nakuha ang litrato. Hindi sila nakatingin sa kamera. Walang nakapose ng maayos. Magulo ang buhok ni Richard. Naka-stiff neck si Mateo. Nakabuka ang bibig ni Susana sa kakatatawa. Ito ang litratong ilalagay nila sa pinakamalaking frame sa sala. Habang pinagmamasdan ni Susana ang kanyang bagong asawa at ang 4 na batang tinuturing na niyang tunay na anak, na-realize niya ang sagot sa tanong na matagal niyang daladala. Ang pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo. Minsan, ang pamilya ay nabubuo mula sa mga taong pare-parehong wasak na nagpasyang pulutin ang isa't isa at buuin ang isang bagay na mas matibay pa kaysa dati. Galing sa pagkawasak, nabuo ang isang obra. Mula sa takot, sumibol ang pag-ibig. At sa wakas, sa mansyon ng mga James, wala ng halimaw. Wala ng bilyonaryong malungkot. Ang natira na lang ay isang ama, isang ina, at 4 na batang malayang maging bata. Niyakap ni Susana si Richard habang lumulubog ang araw. "Uwi na tayo?" Bulong ni Richard. Ngumiti si Susana. "Nasa bahay na tayo, Richard. Nasa bahay na tayo."